Makakasama ho muna natin ang isa pong constitutional law book author at isa rin pong law professor, si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magandang araw ho sa inyo, Attorney, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. And update ho kami, isang linggo na ho, simula noong naglabas ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, ano na po yung ine-expect ho ninyo, lalo ho at sa part ng academe, kung saan po kayo nagtuturo, Attorney? Well, personally, I do not agree with the said decision. Ngunit dahil ang kataas-taasang hukuman ay nagsalita na at nagdesisyon, of course, kailangang respetuhin natin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero para sa kalinawan din ng pagkakaintindi ng mga kababayan natin, hindi naman sinasabi ng Korte Suprema na acquitted si Vice President Sara Duterte or hindi na siya maaaring haina ng impeachment complaint. Actually, kung babasahin po ninyo ang full text ng decision ng Korte Suprema, nakalagay mismo sa dulo na sinasabi nito na maaaring sampahan ulit or maghain ulit ng impeachment complaint ang mababang kapulungan against VP Sara Duterte sa isang taon or sa susunod na taon rather, specifically on February 6, 2026 onwards. Ayan. Mhm. Okay. Madami na rin po yung mga nag-raise na mga concern o mga hinaing about po sa result po ng botohan doon po sa Korte Suprema. And kayo po bilang isang constitutional law professor, may nakikita po ba kayo na quote-unquote irregularity doon po sa naging botohan or decision, Attorney? Sa mga desisyon kasi ng ating kataas-taasang hukuman, lalo na pag on bank ito, may mga pagkakataon talaga na hindi hati ang botohan. Ito ay kumbaga hindi naman unique. Talagang may mga kaso na unanimous yung kanilang desisyon or talagang sumasang-ayon ang halos lahat ng ating mga mahistrado sa isinulat noong naatasan na ponente, kumbaga, or nagsulat ng desisyon. So I do not find any any irregularity doon sa botohan na yon dahil karapatan naman yon ng mga mahistrado at ng kataas-taasang hukuman. Mhm, mhm. Going back doon po sa resulta ho ng botohan or doon po sa desisyon ng Korte Suprema, isa po sa mga kontrobersyal na nilalaman po ng ruling ay yun pong hindi pagtugon ng Kamara sa unang tatlong complaint ay treated na siya automatically bilang pagbasura doon sa mga complaint nito. Ito hong kinu-question ngayon ng mga mambabatas while saying na wala din pong nangyaring due process of law dahil hindi ho sila binigyan ng chance na sumagot doon po sa ruling ng Korte Suprema. Anong take ko ninyo dito, Attorney? Ang House of Representatives or even the Secretary General or even the House Speaker, wala pala silang discretion kung ire-refer ba nila yung impeachment complaint sa Committee on Justice. Ito pala ay mandatory. Ang sinasabi pala ng saligang batas ay kapag may nag-file ng impeachment complaint, either isang pribadong mamamayan or isang miyembro ng mababang kapulungan, dapat pala ay ito na mandatory or obligado pala sila na i-refer ito sa Committee on Justice. And dun sa tanong mo regarding sa due process, nagbigay din ng clarification ang Supreme Court regarding this matter. Sabi ng Supreme Court, ang due process daw ay dapat na ibinibigay sa lahat ng stages ng impeachment process. Ang ibig sabihin nito, ang dapat daw ginawa ng House of Representatives ay binigyan ng kopya si Vice President Sara Duterte nung draft articles of impeachment para raw mabigyan ng pagkakataon si VP Sara na doon pa lamang sa House of Representatives makapagpaliwanag na siya.
pati raw yung mga evidence ay dapat binigyan din ng kopya ang ating Vice Presidente. Also, sabi pa ng Korte Suprema, dapat daw ay binigyan din ng draft articles of impeachment ang lahat ng miyembro ng House of Representatives. Hindi lamang yung kung sino yung mga pumirma doon sa impeachment complaint. Dahil sabi ng Supreme Court, pag sinabi ng konstitusyon na ang mababang kapulungan ang nag-i-initiate ng impeachment complaint, ibig sabihin nito yung buong House of Representatives. That is why kailangan ay nabigyan din sila noong draft ng articles of impeachment. Alright, good point po yan, no, attorney, na hindi po na-highlight sa mga previous po na mga talakayan. Attorney, madagdag ko na lamang din, sinabi po ng Senado na pagbobotohan pa nila sa araw po ng Miyerkules, kung susundin ba po nila itong ruling ng Korte Suprema o ituloy pa rin yung dapat sana na trial laban kay Vice President Sara. Bilang isang abogado, ano po ang inyong legal advice ngayon sa Senado na dapat po nilang gawin? Ako as a lawyer, in my humble legal opinion, nga, no, na ako I do not agree with the Supreme Court decision. Pero kailangang sundin ito at igalang kahit ng impeachment court. Dahil ang Supreme Court, sa pag-iinterpreta nito ng konstitusyon, dapat itong sundin. Hindi ito nangangahulugan na mas mataas ang Korte Suprema sa Senado, but it just, manifests the doctrine of constitutional supremacy. Kaya in my humble opinion, ay dapat sundin pa rin ito ng Senado. So actually, abangan natin, no, kung ito ba ay susundin ng Senado or kanilang i-ignore at ipagpapatuloy ang trial. Okay. Attorney, kung sakali po na ituloy po ng Senado talaga itong trial, ano po yung susunod na mangyayari po dito, attorney? Kaya nga ng sinabi ko, kung itutuloy nila ito, para sa akin ay vina-violate nila ang isang explicit na desisyon ng Korte Suprema. Tandaan natin na ang mga desisyon ng Supreme Court, it forms part of the law of the land. Ito ay may puwersa ng isang na misatas. Kaya kung hindi nila susundin at magpapatuloy sila sa impeachment trial, in effect ay lumalabag sila sa batas at sa konstitusyon. Kahit Attorney, ito ay isang hypothetical question lamang po, Paano kung magmatikas nga po ang Senado, sabihin po nila na co-equal branch naman po sila ng Korte Suprema at walang dapat na nagdidiktahan at kinalaunan po ay hatulan po na guilty si VP Sara. Ano po kayong pwedeng gawin ng kampo naman ng Vice Presidente sa mga ganito pong sitwasyon, attorney? Kung ano naman ang mangyayari, i-convict nila. Kunwari, itinuloy pa rin nila at i-convict pa rin nila si Vice President Sara Duterte, then I believe the camp of Vice President Sara Duterte, may karapatan silang mag-file ng petisyon sa Korte Suprema na ia-allege nila na nag-commit ang impeachment court ng grave abuse of discretion dahil nga hindi naaayon ito sa naging desisyon ng Supreme Court na walang jurisdiction actually ang Senate sa impeachment complaint na ito ngayong taon. So kung sakaling nasa kalagitnaan po halimbawa ng trial, halimbawang ituloy po ito ng Senado, attorney, pwede hong magpasaklulo muli si Vice President Sara Duterte at let's say mag-file ho ng certiorari or prohibition sa Korte Suprema para lang matigil po yung proseso, attorney? Yes, tama yun. No? Kaya actually, yun din ang magiging argumento ng kampo ng ating Vice Presidente kung sakaling ituloy pa rin ito at i-convict siya, maaari niyang i-file ang petition for certiorari under Rule 65 sa ating Korte Suprema at i-invoke niya doon nga na ang ginawa ng Senado ay tila nawala ng saysay yung naging desisyon ng Korte Suprema na dinedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanya. So maaari niyang gamitin yung argumento na yon kung sakali man na
siya at ituloy pa rin ang trial na ito. Mhm. Okay, sige. Abangan ho natin sa Miyerkules, attorney, kung ano pong mga kaganapan, mga mangyayari. By then, maraming salamat. Ingat-ingat ho kayo, and thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, attorney. Again, thank you so much sa Bombo Radio sa inyong invitation, and it's always a pleasure to inform the public through your stations. And mabuhay kayong lahat, and sa ating mga kababayan, ingat po tayo palagi. Po kayo. Maraming salamat po, attorney. Si Attorney Jennifer Arlene Reyes, Constitutional Law Book Author at isa rin pong law professor.